Inaasahan mo ba ang isang himala sa iyong buhay? Nahaharap ka ba sa mga hamon, paghihirap, o mga problema na tila hindi malulutas, at ang maiisip mo lang ay isang himala upang mailigtas ang sitwasyon? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong himala ay darating na? Tandaan, ang Diyos ay isang manggagawa ng himala na hindi napapagod sa paggawa ng mga supernatural na gawain para sa kanyang mga anak. Kadalasan, ang susi ay nakasalalay sa matiyagang paghihintay para sa himala na mahayag. Sa kasamaang palad, maraming tao ang nakakalimutan na ang himalang nasa transit na sa panahong ito ng paghihintay, na humahantong sa panghihina ng loob. Sa video na ito, tutuklasin namin ang 9 na malinaw na senyales na nagpapahiwatig ng isang himala na darating sa iyo. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay makatutulong sa iyo na mapanatili ang iyong pananampalataya nang hindi nawawala kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Salamat po. Ang sabi ng Diyos sa Isaias 43:19, narito, ako'y gumagawa ng bagong bagay, ngayon ito'y sumisibol, hindi mo ba nahahalata? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Mga minamahal, ang Diyos ay gumagawa ng mga dakila at makapangyarihang mga bagay sa panahong ito, ngunit ang tanong, nakikita o naiintindihan mo ba ito? Paano ko malalaman, tanong mo? Narito ang 9 na hindi mapag-aalinlangan ng mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang iyong himala ay darating. Number 1. Peace amidst chaos. Ito ang isa sa mga una at pinakakapansin-pansing palatandaan na malapit nang mangyari ang isang himala sa iyong buhay. Bigla kang makakaranas ng inner peace na hindi mo maipaliwanag. Ang kapayapaang ito ay hindi dahil sa mga pisikal na pagbabago o pagbawas sa bagyo, baka lumakas pa ang bagyo at patuloy na umaalingaw-ngaw. Gayunpaman, sa halip na magpanik, makikita mo ang iyong sarili na hindi karaniwang kalmado. Ang kalagayang ito ng katahimikan ay ang iyong puso sa pahinga, dahil ang iyong espiritu ay maaaring malasahan na isang bagay na mahusay na ay malapit nang mangyari. Kaya, minamahal, kapag natuklasan mo na ang iyong puso ay hindi karaniwan sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ito ay isang malinaw na senyales na ang iyong himala ay darating. Bilang 2. Pinataas na espiritual na pagdama, hindi dahil hindi ka pa nakarinig mula sa Diyos o lumakad na kasama niya, ngunit ang koneksyon ay nagiging mas malalim sa panahong ito. Ang bawat aspeto ng iyong pagkatao ay nagiging mas may kamalayan at receptive sa espiritual na mga senyales. Huwag mag-alala tungkol dito, ang Diyos ang naghahanda sa iyo sa espiritual para sa isang dakilang bagay na darating sa iyo. Sa ganitong mataas na estado, ang iyong intuition, na ginagabayan ng inspirasyon ng banal na espiritu, ay magbibigay sa iyo ng mga tagubilin kung ano ang gagawin at mga aksyon na dapat gawin. Nagkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa sa iyong mga susunod na hakbang, at habang sinusunod mo, ang mga pagkilos na ito ay nagbubukas ng mga supernatural na pinto para sa iyo. Numero 3. Isang malalim na pag-uudyok na palayain at pabayaan ng Diyos. Ang dating nakakaubos na problema ay hindi na bumabagabag sa iyo, habang iniredirect mo ang iyong pagtuon sa Diyos at mga aspeto ng iyong buhay na umuunlad. Ang pag-aalala, pagkabalisa, at ang patuloy na paghahangad ng isang solusyon ay tumigil na mangibabaw sa iyong mga iniisip. Walang kahirap-hirap na maabot mo ang isang punto kung saan maaari mong kusang loob na ilatag ang lahat sa harap ng Diyos, sumuko ng lubusan. Ang estado ng pagsuko na ito ay nagbubukas sa iyo sa pagtanggap ng mga himala. Ang iyong pagsuko sa iyong paghawak sa mga plano at estratehiya ay isang senyales na may nagaganap na espiritual na transaksyon. Ang pagpapaalam mo sa mga lumang bagay na kumukulim sa iyong isipan, habang ang Diyos ay naglalabas ng mga bagong bagay sa iyo, ay nangangahulugan na ang isang himala ay darating at ang Diyos ay kumikilos sa loob mo. Inihahanda kang tanggapin ang mga bagong bagay na iyon pagdating ng mga ito.
Kapag nagpatuloy ka sa paghawak sa iyong mga plano at umaasa sa iba't ibang solusyon, ang iyong focus ay nalalayo sa Diyos. Sa ganoong kalagayan, kahit na maganap ang himala, maaaring hindi mo ito makilala at kilalanin. Sa makatuwid, ang Diyos ay matiyagang naghihintay at patuloy na nagpapadala ng kanyang salita upang himukin ka na pabayaan ang lahat. Higit na hinangad ni Hannah ang isang anak, kaya handa siyang gawin ang lahat para matupad ang pananabik na iyon. Naniniwala siyang magkakaroon ng tunay na kahulugan ang kanyang buhay kapag nagkaanak na siya. Kinailangan niyang tiisin ang panunuya mula sa ibang asawa ng kanyang asawa, sa kabila ng pagkaalam na siya ang paborito ng asawa, ay hindi nagbigay sa kanya ng ginhawa. Sa kalaunan, naabot niya ang kanyang talino at kinailangan ng bumitaw. Taon-taon siyang pumapasok sa Shiloh, ngunit noong partikular na taon ay determinado siyang ibigay ang lahat. Gayunpaman, may makabuluhang nangyari sa kanyang puso. Habang lumuluhod siya sa panalangin, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi na humihingi ng isang bata upang patahimikin ang kanyang mga kaaway o patunayan ang isang punto tungkol sa kanyang pagkamayabong, ngunit muling inialay ang kanyang buhay at maging ang kanyang hindi pa isinisilang na anak sa Diyos. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang kumpirmasyon na ang kanyang himalang anak ay papunta na. Ang paglipat ng iyong atensyon mula sa iyong pangangailangan patungo sa Diyos ay isang malinaw na senyales na may paparating na himala. Sa puntong ito, wala ka nang pakialam kung matanggap mo man o hindi ang bagay na iyong ipinagdarasal. Ang iyong pagmamahal sa Diyos ay nagiging walang pasubali, hindi alintana kung ibigay niya ang iyong kahilingan. Ang iyong buong pag-iral ay hindi naikot sa partikular na pagnanais na iyon. Si Hannah ay desperado para sa isang bata at naisip na tinukoy ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, nang magkaroon siya ng wakas kay Samuel, kusang loob niyang ibinalik siya sa Diyos. Bumitaw na siya, at ang kanyang puso ay nasa estado ng ganap na pagsuko bago dumating si Samuel na nagbigay daan para sa himala. Sa makatuwid, kapag nakita mo ang iyong puso na lumalayo sa sarili mula sa marugdob na pagnanais na iyon, at ang iyong pagtuon ay sumasailalim sa isang makabuluhang pagbabago patungo sa Diyos, nabubuhay para sa Kanya at naghahangad na pasayahin Siya. Kapag ang iyong kagalakan ay hindi na nakatali sa partikular na kahilingang iyon, ito ay isang malinaw na indikasyon na ang puso ay sumusuko sa Diyos. Sa ganitong estado, handa ka nang tanggapin ang paparating na himala. Bilang 4. Kapag ang iyong mga petisyon ay nagbigay daan sa pasasalamat, ang pagdanas ng tunay na pasasalamat sa gitna ng mga laban, hamon, at hindi nasagot na mga panalangin sa buhay ay hindi lamang isang testamento sa espiritual na kapanahunan, kundi isang makapangyarihang tanda din na ang isang himala ay nasa abot tanaw. Ito ay higit pa sa pagpapasalamat sa Diyos para sa iyong pinaniniwala ang gagawin niya, kabilang dito ang pagkilala at pagpapahalaga sa maraming bagay na nagawa na niya. Ang estado ng pasasalamat na ito ay pumuwesto sa iyong puso upang matanggap ang nalalapit na himala. Sa halip na humiling kapag lumuhod ka para manalangin, natural na lumipat ka sa pagpupuri sa Diyos. Ito ay hindi isang malay na pagsisikap na magsagawa ng pasasalamat sa pag-asam ng iyong himala. Ito ay lampas sa iyong mga intensyon, at ang iyong puso ay napipilitang magpasalamat sa Diyos para sa lahat. Kapag nakakita ka ng pasasalamat sa tila ordinaryong mga bagay na maaaring baliwalain ng iba, tulad ng kakayahang gamitin ang iyong mga kamay, ang kaloob ng paningin, ang kagandahan ng isang bagong araw, ang panahon, ang iyong pamilya, at lahat ng iba pang aspeto ng buhay, ito ay isang malinaw na senyales na ang isang bagay na makabuluhang ay sa kanyang paraan. Bilang 5. Hindi may paliwanag na kagalakan, sinasabi ng 1 Samuel 1:11 -19, habang siya ay patuloy na nananalangin sa Panginoon, si Eli ay nagmamasid sa kanyang bibig. Si Ana ay nananalangin sa kanyang puso, at ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Inakala ni Eli na siya ay lasing at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan ka mananatiling lasing?
Hindi gayon, aking Panginoon, sagot ni Hana, ako ay isang babae na labis na nababagabag na hindi ako umiinom ng alak o alak. Ako ay nagdadasal dito, dahil sa aking matinding dalamhati at dalamhati. Sumagot si Eli, humayo kang payapa, at naway ibigay sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiningi sa kanya. At kanyang sinabi, makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong mga mata. Nang magkagayoy yumaon siya at kumain, at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot ng maaga kinaumagahan, sila'y bumangon at sumamba sa harap ng Panginoon, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang tahanan sa Rama. Nang taimtim na nanalangin si Hana para sa isang anak, sa simula ay nabigla siya sa kanyang mga problema hanggang sa puntong halos hindi na makalabas ang mga salita sa kanyang mga labi. Gumalaw ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang tahimik na pagsusumamo ay nagdulot kay Eli na mapagkamalan siyang lasing. Gayunpaman, kasunod ng kanyang pakikipagtagpo kay Eli, isang kapansin-pansing pagbabago ang naganap sa kanyang disposisyon. Napalitan ng bagong lakas at saya ang lungkot na naramdaman niya noon. Kapansin-pansin, ang kagalakang ito ay nauna sa aktwal na pagdating ng bata. Katulad nito, kapag nakaranas ka ng kagalakan na hindi maiugnay sa anumang partikular na pisikal na kaganapan, lalo na kapag, batay sa iyong kasalukuyang mga kalagayan, dapat na ikaw ang pinakanalulumbay. Ito ay isang senyales na babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Marahil ay nasa isang estado ka ng depresyon sa loob ng ilang linggo o kahit na buwan. Kahit na nakatulog ka, ang iyong mga panaginip ay sinasalot ng mga bangungot na sumasalamin sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ang mga paulit-ulit na alalahanin na ito ay maaaring maging mga issue sa kalusugan. Ngunit kung biglang nawala ang lahat ng mga alalahanin, na nagbibigay daan sa isang hindi pangkaraniwang kagalakan na nagpapasaya sa iyo sa mga kanta at sayaw, ito ay isang malinaw na senyales na ang iyong himala ay paparating na. Numero 6. Mga panaginip at pangitain na nagpapatunay sa iyong himala. Minsan, direktang inihahayag ng Diyos ang mga positibong bagay na ginagawa niya sa atin, na kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng mga panaginip. Lalo na kung ang gayong mga panaginip ay hindi pa minsan-minsan ngunit madalas. Bagamat ang mga pangarap na ito ay upang hikayatin at tiyakin sa iyo na hindi ka nakalimutan ng Diyos, huwag hayaang papaniwalain ka ng dyablo kung hindi man. Maaari siyang magsinungaling sa iyo na nagsasabing ang tagumpay ay makikita lamang sa iyong mga pangarap at hindi sa totoong buhay. Huwag sumuko. Kung may ipinakita sa iyo ang Diyos sa iyong mga panaginip, mas kaya niya itong isagawa. Kaya, sa susunod na maranasan mo ang gayong mga panaginip, ang iyong tugon ay dapat na tanggapin ang mga himala at sabihin ang mga ito sa katotohanan. Paano mo ito gagawin? Ang sagot ay nasa susunod na karatula. Bilang 7. Pagdarasal ng higit kailanman, kapag dumarating ang iyong himala, na naisin mong gumugol ng mas maraming oras kasama ang Diyos sa panalangin. Hihilingin ng mga sitwasyon sa paligid mo na manalangin ka ng higit pa. Makikita mo na ang iyong buhay panalangin ay magiging mas mabuti. Ang iyong oras ng pagdarasal ay hindi na magiging regular, relihiyoso, nakakainip, at nakakapagod na bagay na nakasanayan mo. Ito ay magiging mas kawili-wili, at inaasahan mong makasama ang Diyos. Ito ay hindi isang panalangin ng takot o gulat, ngunit sa kaibuturan, gusto mo lamang na gumugol ng mas maraming oras sa Diyos sa panalangin. Gugugugol ka ng mas maraming oras sa pagsasalita ng mga bagay na nakikita mo sa iyong mga panaginip at mga pangitain sa katotohanan. Gugugol ka ng mas maraming oras sa pagpapahayag ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito ngayon, ito ay isang senyales na ang Diyos ay gumagawa ng isang himala para sa iyo. Bilang 8. Matinding pagsalungat at pag-atake, walang gawain ang dyablo na umatake sa iyo kung hindi niya nakita ang Diyos na naglabas ng isang bagay mula sa langit para sa iyo o nasaksihan ang potensyal na inilagay ng Diyos sa iyo. Ang kasabihang, "It's darkest before dawn," ay hindi lamang mga salitang walang laman, ito ay totoo.
Kapag malapit ka ng makatanggap ng milagro, hindi lang ikaw ang nakakakita ng mga palatandaan. Mapapansin din ng mga kalaban at hindi na lang upo, sisimulan nilang gawin ang lahat ng posible upang pigilan ka sa pagtanggap ng himala. Ang sabi ng Biblia sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ang dyablo ay ang magnanakaw na ayaw mong matanggap ang himala ng Diyos para sa iyo. Ito ay kapag ang isang taong malapit sa iyo ay maaaring biglang magsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkapuot sa hindi malamang dahilan. Hindi mo man lang mauunawaan ang ginawa mo sa kanila, ngunit maaari silang maging masungit at agresibo. Ang dyablo ay hindi titigil doon lamang, magpapakita rin siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng ilang nakakatakot na panaginip at mga pangitain, mga panaginip ng pang-aapi o mga bagay na maaaring magtanim ng matinding takot sa iyong buhay. Ang layunin ay upang simulan mong pagdudahan ang Diyos at ang kanyang mga pangako para sa iyong buhay. Gusto ng dyablo na gawin ang lahat para maiwala ang iyong mga prioridad sa pamamagitan ng pagpapalala ng problema at pagmumukha itong mas malaki. Nais din niyang pakialaman ang iyong pananampalataya at gawing pangungutya ang iyong pinaniniwalaan. Halimbawa, kapag bigla kang nawalan ng trabaho habang naghihintay ng promosyon, ang dyablo sa trabaho ang magdududa sa iyong paparating na himala. Nilalayon niyang palitan ang iyong kagalakan ng kalungkutan at takot. Kaya naman kailangan mong maging aware sa sign na ito para kapag nakita mo ito, imbes na magpanik ay matuwa ka dahil alam mong senyales ito na darating ang iyong himala at hindi senyales na nananalo ang demonyo. Numero 9. Ang iba na may parehong panaginip tungkol sa iyo. Kapag maraming tao ang may kaparehong panaginip tungkol sa iyo na nagpapatunay sa iyong nakita, ito ay isang senyales mula sa Diyos upang patunayan sa iyo na may isang himala na darating sa iyo. Sa tabi ng iyong mga pangarap at pangitain, ang iba ay maaaring magbahagi ng pareho o katulad ng mga pangarap sa iyo. Ang mga iyon ay magsisilbing kumpirmasyon ng kung ano ang ipinakita na sa iyo ng Diyos. Kapag nakita mo ang alinman o karamihan sa mga palatandaan na ibinahagi sa iyong buhay, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong himala ay darating. Ngunit dahil ito ay isang indikasyon na ito ay darating ay hindi garantiya na matatanggap mo ito. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay tapat at palaging mananatiling tapat sa kanyang salita. Binibigyang diin na ng kanyang salita na ang pananampalataya ay mahalaga para makatanggap ka ng anuman mula sa Diyos. Kaya, habang nakikita mo ang mga palatandaang ito, dapat mong panatilihing buhay ang iyong pananampalataya, hindi lamang ang pananampalatayang nakaupo at nakahalukip-kip sa iyong mga kamay na naghihintay na paulanan ka ng Diyos ng mana, kundi isang pananampalatayang kumikilos. Ang sabi ng Biblia sa Santiago 2:26, kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Isa sa mga ibinahagi na palatandaan ay ang iyong espiritual na pangunawa ay tataas, at magagawa mong marinig ang Diyos. Ngayon, kapag narinig mo ang Diyos, tiyak na ulitin niya ang kanyang mga pangako sa iyo upang palakasin ang iyong pananampalataya. Ngunit higit pa riyan, ipapatupad niya sa iyo ang ilang mga tagubilin, at dapat kang kumilos ayon sa pananampalataya. Hindi ka iiwan ng Diyos sa dilim tungkol sa kung ano ang gagawin, ngunit ang iyong pagsunod ay kinakailangan. Maaaring si Isaac ay tila isang hindi seryosong tao nang maghasik siya sa isang lupaing tuyo ng taggutom. Ang ibang mga magsasaka sa lupain ay malamang na tumingin sa kanya tulad ng isang baguhan na hindi nauunawaan ang mga batas ng taggutom. Ngunit hindi niya pinansin ang lahat ng iyon at kumilos lamang ayon sa salita ng Diyos at tungkol sa kanyang himala. Si Pedro at ang iba pang mga alagad ay nagpagalbuong magdamag upang manghuli ng isda. Nang magpakita sa kanila si Jesus, hawak niya ang susi sa himalang hinahanap nila. Ngunit para maipakita ang himala, kailangan nilang kumilos.
Sinabi sa kanila ni Jesus na ihagis ang kanilang mga lambat sa dagat. Nagtataka sila kung hindi siya nakikinig, dahil ipinaliwanag na nila na buong gabi silang naghirap at walang nahuli. Bilang profesional na mga mangingisda, alam nila na ang gabi ang pinakamagandang oras para manghuli ng isda, ngunit hiniling ni Jesus na ihagis nila ang kanilang mga lambat sa tubig sa oras na iyon ng araw. Para maiwasang magmukhang masuwayin, isang lambat lang ang inilabas nila sa tubig, at ang nahuli nila ay lampas sa kaya nilang buhatin. Isipin kung sumunod sila ng buo at inilagay ang lahat ng kanilang mga lambat sa tubig. Nakikita mo, kadalasan ay tatanggap ka lamang sa antas ng iyong pagsunod. Ang pagsunod na ito ay magiging isang pagsubok sa iyong pananampalataya, na nagpapakita kung gaano ka tunay na nagtitiwala sa Diyos na tutuparin ang lahat ng Kanyang ipinangako. Maaari mong hadlangan ang himala sa pag-abot sa iyo kung hindi ka gagawa ng aksyon, hindi lamang ng anumang uri ng pagkilos, ngunit ang tamang aksyon. Tandaan, kung mas malaki ang problemang kinakaharap mo, mas malaki ang iyong himala. Habang dumaraan ka sa mga paghihirap, pang-aapi, pagkabigo, dalamhati, at bawat negatibong bagay na ibinabato sa iyo ng buhay, tandaan na nandyan lamang sila para gumawa ng mas malaking himala para sa iyo. Sinasabi sa awit 34:11, ang taong matuwid ay maaaring magkaroon ng maraming kabagabagan, ngunit iniligtas siya ng Panginoon mula sa lahat ng ito. Tingnan mo ito, hindi lang ilan kundi lahat. Paano kanya ihahatid? Siyempre, ito ay magiging sa isang mahimalang paraan. Kaya't panatilihing buhay ang iyong pananampalataya at kumapit sa salita ng Diyos dahil hinding-hindi ito mabibigo. Ang lahat ng iba ay maaaring mabigo at lumabas na kasinungalingan, ngunit hindi ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay isang manggagawa ng himala, nakagawa siya ng hindi kapanipaniwalang mga himala sa nakaraan at hindi nawala ang kanyang ugnayan. Maaari pa rin niyang lampasan ang lahat ng gusto mo o ipagdasal kung maniniwala ka lang at magtitiwala sa Kanya. Ang tanong, naniniwala ka ba sa Kanya? Manalangin tayo. Ama, naniniwala ako na Ikaw ay isang manggagawa ng himala. Kinikilala ko na walang imposibleng gawin mo. Ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin ay walang hangganan. Ngayon, lumalapit ako sa iyo ng may katiyakan at pananampalataya sa aking puso. Naniniwala ako na ang mga problemang nasa harapan ko ay wala sa iyong paningin. Dalangin ko na gawing malinaw ang mga ito upang mawala ang kanilang kapangyarihan sa aking buhay. Panginoon, ang mga palatandaan sa paligid ko ay nagpapahiwatig na ang aking himala ay malapit na. Bigyan mo ako ng biyayang patuloy na maniwala hanggang sa matanggap ko ang aking mga himala. Gabayan mo ako na gawin ang mga kinakailangang pagkilos ng pananampalataya na magpapabilis sa pagpapakita ng aking mga pagpapala. Alam kong hindi mo ipinagkait sa akin ang anumang mabuting bagay at hindi mo nais na makita akong nagdurusa. Ayon sa iyong salita, naiintindihan kong may layunin ang bawat hamon sa aking buhay. Dalangin ko na ang layunin sa likod ng mga hamong ito ay matupad at maisakatuparan mo ang iyong kalooban sa pamamagitan nito. Panginoon, nananalangin ako para sa walang hanggang presensya ng kapayapaan sa aking puso. Naway hindi nakawin ng kaaway ang kapayapaang ipinagkaloob mo sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya na mapagtagumpayan ang mga pag-atake at pagsalungat ng kaaway. Tumanggi akong maging biktima ng mga taktika ng dyablo, at hindi ako magpapatalo sa mga kasinungalingang pilit niyang itinatanim sa aking mga panaginip upang mag-udyok ng gulat. Pinipili kong manindigan ng matatag sa salita ng Diyos na pinaniniwalaan ko, batid na ang kapangyarihan ng salita ay mananaig sa bawat pag-atake ng dyablo. Nagdarasal ako para sa proteksyon ng aking isip mula sa mga pag-atake ng dyablo. Binubusog ko ang aking isipan ng salita ng Diyos. Ipinapahayag ko na anumang bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos ay hindi makikita sa aking isipan. Panginoon, taimtim akong nagdarasal na ang aking buhay ay patuloy na maging tanda at kababalaghan.
Naway ang mga dakilang kababalaghang ginawa mo sa aking buhay ay maging isang patotoo na umaakay sa iba na maniwala at maglingkod sa iyo. Hayaan ang aking buhay na maging isang nagniningning na liwanag na magdadala sa iba sa iyo. Salamat, mahal na Ama, sa pagdinig ng aking panalangin, dahil nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring pindutin ang like button para sa higit pang mga mensaheng puno ng Espiritu. Tandaan na mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.